pera sinauna. May kulang na kita yan. Ito, 5 centavos, papel pa. Babalik na lang ako sa mundo ngayon ko lang nakita. Kasi nauna eh. Nabutan ko dan, yung ano pa eh. Oo, utas eh. Di siya pilinaryo, nabutan sa pilinaryo, 10 piso. Ayun, Ngayon dito sa piso. Ayan, Dati piso si Rizal, isa ko nasa coin. Pira pala siya dati. Oo, nasa pera yan. Ito, gumbuso. 10 piso dati, gumbusa. Tatlong tuli. Tapos, ito. Ano, sa pala sila dati pera, no? Piso. Gumbusa. Tatlong Taon tong mga pera na to. Kasi mula na ano ko sa mundo nito, nakikita ko lang to eh. Mga pera to eh. Ayan ang mga pira ng Hapon na inilabas noong tayo ay sinakop ng mga Hapones. Ayan din yung gem notes, Japanese invasion money. Itong mga to, ito yung mga sentabo na naunang inilabas ng Japanese invasion money. Itong mga 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, then itong 50 centavos. Ito yung unang inilabas ng 1942. Then ganun din ang naglabas na rin ng 1 peso, 5 pesos, then 10 pesos. Yung tatlong denomination ng peso banknotes. Yan yung Abaca Plantation, yung 1942. Dahil sa second issue, ating makikita may mga Rizal monument na ito. Ito ay nilabas ng 1943. Ayan. So meron dyan 1 peso na Rizal monument. Meron ding 5 peso at 10 peso na So itong mga pera na to, exclusive lang dito sa Pilipinas nila ginawa. Yes, itong ating makikita na may Abaca Plantation na nasa perang papel at yung Rizal Monument, dito yan sa Pilipinas inilabas. Sa ibang bansa, mayroon ding gem notes, yung mga bansa na sinakop ng mga Hapones. Itong mga ito, kaya natin makikita Rizal Monument, so second issue na yan, inilabas siya noong 1943. Atong tatlong denomination ng 100, 500 saka 1,000 ay ito yung inilabas ng 1944. 500 wala pa ako niyan, yun ang rare na medyo hard to find na denomination sa gem notes, yung 500 pesos. Mas mahal pa dito sa 100 pesos yan. Dahil ang 1,000 pesos ay nabili ko yan noon ng 350. Samantalang yung mataas ang halaga nun, yung 500 pesos na gem notes. Kasi nga dahil madalang lang yun, yung 500 pesos kumpara dito sa 1,000 pesos na marami ka pang makukuha. Yung 500 bihira na lang yun. At ganun din itong 100 pesos, marami kang makukuha nito at mura lang ito pagka binili mo, madaling koleksyonin. So okay, idadagdag ko lang sa aking sasabihin para kahit paano ay maliwanag kung paano dumating itong ating perang ito, pera ng mga Hapon. So noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Hapones ay sumalakay at pagkatapos sinakop ang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Sa panahong iyon ay naglabas sila ng kanilang sariling fiat currency sa anyo ng mga papel upang palitan ang lokal na pera. Yung lokal na pera natin ay yun yung mga emergency circulating notes or kilala rin na sa tawag na guerrilla notes. So at ang mga perang ito na inilabas ng
hapon ay ito ay madalas na tinutukoy bilang invasion money or Japanese invasion money or fiat pesos. So tinatawag rin ito na Mickey Mouse money ng mga Pilipino, mga ninuno natin noon, dahil ito ay napakababa ang halaga ng currency na ito, itong Japanese invasion money, dahil ang 100 piso ito ay naibibili lang ng isang itlog nung panahong iyon. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay tinawag na Mickey Mouse money. Maraming salamat mga bro sa inyong pagbisita.